Diaz. At dos, Doña Victorina. Magandang umaga, Kapitan. Bakit tila napakabagal ng ating pag-usap? Bakit hindi mo madaliin ang makina? Kung ating bibilisan ay may mga taniman na tatamaan. Ang sagot sa suliranin ay napakadali lang. Bukas ng bagong ilog, nagawa sa kanal at tabunan ng ilog basin. Ngunit, hindi pa ako siguro. Saan tayo magkuhay lang? Ngunit, mukhang hindi na matutuloy ang inyong pinaplano. Sapagkat tutol na rito si Padre Sibila. Ngunit, niregaluhan namin siya ng dalawang kabayo. Bukas tayo sa bagyan. Anong kuweba yun? Ayan ang tahanin ni Doña Jeronima, ang babaeng naghintay sa kanyang kasintahan ng maraming taon. At anong nangyari sa kanya? Siya ay kinulong doon upang mamuhay at manibilbihan sa simbahan. Kinulong dahil sa pag-ibig. May mga tao naghihintay na matagal, ngunit nabibigo. Parang bayan natin hindi nagbabago. Sulit! Tingnan mo! Napabunga ko ang dating buban. Salamat sa sipag niya, Tay. Ang lupang ito ay sakop ng simbahan, kaya kailangan mo ito bayaran ng malaking buwis. Ngunit ako ang naglinis at nagpaunlad dito. Kung hindi mo ito babayaran, mawawala ang lupa nito sa iyo. Ano nang gagawin natin, Tay? Pinaghirapan ko ito. Hindi ko hayaan nilang basta nila itong Lamig ang gabi. Sana makauwi ako sa aking pamilya pa sa Noche Buena. Hoy, ikaw, tumingin ka nga. Po, may kailangan po kayo. Nasaan na yung sa idolo? Pasensya na po, iniwan po sa aking bahay. Hindi ka sumunod sa amin kanina. Ano, lalaban ka pa? Hindi po, wala po akong gagawing masama. Kahit ano ang iyong sabihin, huliin ka pa rin namin. Parang awa niyo na po. Uuwi po ako sa aking bahay. Gusto ko lang po umuwi sa aking bahay para sa Noche Buena. Basilio, gusto kong makapagtapos ka ng pag-aaral at maging abogado ka para na rin maprotektahan ang ating pamilya. Nanindihan ko po, Kapitan. Nakakatulong ang abogasya. Pero ang aking gusto ay doktor. Doktor! Mainam rin naman ng doktor. Ngunit, ang mga tao ngayon ay nasa gobyerno. Kung abogado ka, may boses ka sa buko. Ito po ay yan. Ngunit ang doktor ay may ibang tungkulin. Kapag may sakit ang buhay, ay nakataya. Oo, may punto ka. Parehong mahalaga ang medisina at batas. Batas na nagsasalita sa ating karapatan at medisina na nagliligtas ng ating mga kapatid. Tama po. Kaya nais ko mag-aral na mag-pili. At tumang landas na piliin ko, kung maging doktor, maglilingkod ako sa nangangailangan. Kung maging abogado, ipaglalaban ko ang katarungan. Yan ang gusto kong marinig. Huwag mo sasayangin ang aking tiwala. Gusto kong makapagtapos ka ng pag-aaral at suportahan ka sa mga gusto. Pangako ko, Kapitan. Gagamitin ko ang aking kaalaman upang makatulong hindi lamang pamilya, hindi sa bayan. Inay, ilang taon na lumipas, nangako kong mag-aaral ako. Aahon tayo sa hirap pero mas lalo lumalala ang mundo. Yan ba ang puntod ng iyong ina? Sino kayo? Kaibigan o kaaway ng iyong kaaway? Mayaman ako. Ngunit ang layunin ko lang ay maghiganti. Di ba maaaring reforma? Reforma? Ilang dekada nang nakalipas, wala pa rin pagbabago. Kasama ka ba sa akin balang araw? Hindi ko alam. Pasko na po, ngunit tila wala tayong handa. Kuya Tano, salamat at ligtas ka. Sandali lang ako makakawin. Pinilit ako sumama sa mga kawan. Paano ay kinuha sa atin? Pati anak ko, inagaw pa. Ama, huwag kayong magpadaig sa galit. Pasko ngayon. Pasko! Anong saysay ng Pasko kung may pang-happy? Nga, napili kang matatag. Mapapit ka talaga. Mananalangin tayo kahit walang handa, may pag-asa pa. Matanda, mayroon ka ba sa ginawa ng iyong anak? Nung nangyari yon, hindi na siya nagsasalita.
Kung wala kang sasabihin, wala rin kami magagawa. Parang naghuhugas kamay ang may mga kapangyarihan. Tingnan niyo ang mga hiyas na ito. Bawat isa ay may katumbas na halaga. Ang ganda naman niyan. Magkano to? Depende sa kaya niyong ibayad. Mas mabisa ito kaysa sa mga armas ng Guadis. Ipagbili mo na ang lupa, Tales. Mas makabubuti sa iyo. Ang lupang yon ay dugot pawis ko. Na mo may natagpuan na bangkay ng Fraile at ng kanilang mga kasama. May nakasulat sa tabi, pangalan ay Tales. Araw-araw ganito. Maaga pa lamang. Pagod na ang kaluluwa ko. Nag-aaral para sa kinabukasan. Ngunit di na wala akong nakita. Eh, ko ba yan? Naibig ka naman sa Paris Minute na yan. Pagka hindi ninyo gusto, kahit tama, mahirap pa rin. Iba lang kung bakit ganito. Bakit ito kasi na iniwanan. Ngunit lalo pa kami nabubulag. Gusto ko na matapos ng taon na to. Gusto ko na matapos. Sido Flinento, ilang beses ko bang sabihin sa iyo, ang klase hindi lugar para sa walang bahala. Kung gusto mong matuto, kailangan mo ulit. Padre, nakikinig po ako sa inyong mga leksyon. Ngunit paano ko maunawaan kung puro salita lamang ang inyong ginagawa at walang halimbawa? Hindi ko trabaho ang pasimple ng lahat para sa inyo. Ang pag-aaral ay kailangan ng pag-isikap. Kung hindi mo maintindihan, problema na iyon, hindi ng leksyon. Padre, gusto ko lang po matuto. Ngunit, kung ang aralin ay hindi ko maintindihan, paano kami uunlad? Ginoo, baka maaari mong ipaliwanag ng mas simple. Hindi lahat sa amin ay kasing talino ng eksperto sa pisika. Ito, Pelaes, ang iyong biro hindi nakakatulong. Ang klase ay seryosong gawain. Kung hindi mo pagbibigyan pansin, wala kang matutunan. Ang dahilan ng pagtuturi gagawin sa gabi ay maaaring sabihin magiging daan ng hindi mabuting asal at ugali na gaya ng pangyayari sa paaralan ng Malolo. Nakakasira sa karangalan ng universidad. Makasira o makasira, ang universidad ay magiging ang inyong sa mga kailangan mag-aaral. At kung totoo yan, ay ano kung kaya ng universidad? Isa ba ito at isang lapas ito? Dahan-dahan ba nila? Ako hindi makaprivate. At alam niyo ang aking simula ay mga bago. Ngunit kailangan natin aminin na ang kay Cesar o kay Cesar para kaya ng ating Filipino na ang mga praile ang sumusunod. Oh, ang asa ng magulan. Ngunit, samantala, walang talang nalalaman sa may. Huwag tayong magkamali ng hinala sa kalayaan at pagsusarili ng pamahalaan. Namamanahan na binuksan ng Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Nagbabago na ang panahon at umaayon na sa atin ang hinihingi at labing. Kung higit sa ating ikinaakala, ang pamahalaan ito, ayon sa inyo, humingin na at nangarapan pa na kasi nakita ang sumala sa kanya. Mabuhay Sandoval! Malinaw na. Nasa kami yung pag-ibig ang pagkakalaman natin sa akin. Kung ngayon, kailangan natin pag-ibig ng tao. Hindi siya madaling kumbinsin. Mabuting nag-isat pa na natin si Ginoong Pastor. Bilang abogado, maaari na tayong payuhan at implementan si Lord Studio. Kung makukuha natin si Ginoong Pasta, wala ka sa kami laban. Kung kayo, doon tayo magsimula sa payo sa suporta ni Ginoong Pasta bago umanap kay Don Studio. Magkaisa tayo. Ang tagumpay ng akademya ay nakasalalay sa ating diskarte. Para sa akademya! Buenos Dias a todas, Ginoong Pasta. Magandang umaga din, binata. Ano ang mapag-iilingkod ko sa iyo? Maaari ba akong makiusap sa inyo, Ginoo? Nais ko sana kami iyong tulungan kung sakali man na pumunta dito. Si Don Custodio, nais namin na siya iyong payuhan na pumanig sa amin ukol sa ideya ng mga akademya ng wikang Kastila. Ito ay isang masamang palagay. Napaghahalata ang mga bata pa kayo at walang mga nalalaman sa mga may
bagay na kinalalaman sa pagbabago. Yan. Nauunawaan ko ang ibig sabihin. Ang pamahalang kolonyal ay hindi lubos at gusto. Ang pagkakatatag at nananalig lamang sa palapalagay. Bumagsak, yan ba? Sagot mo sa akin? Samahan niyo po ako sa likod po. May papausapan po tayo. Ang pulseras, ibinigay ko sa babae na may impluensya. Kala ko makakatulong siya sa akin. Kailangan ko ng salapi, kaya ako nagpunta rito. Eh wala na akong mabibigay na yon. Pasak na ako. Sige, bibigyan kita ng palugit. Don Simon, tunay po? Oo, ngunit may kapalit. Ano po yun? May darating ng mga baril dito mamaya. Ilagay mo sa iyong tindahan. Mga baril? Don Simoy, ako'y naman pinagasyahan yan mo. Baka ako'y mahuli. Kung hindi mo gagawin, tsak na babagsak ka. Ngunit kung susunod ka, magbubuhay muli ang iyong pangalan. Eh, ito'y kapamakan. Ito'y pagkakataon, Pucha Quiroga, sa mundong ito, ang mahina ay dinudurog. Kung ito ay paraan upang makabuti ako at makabago, gagawin ko. Mabuti, tandaan mo, ang utang ay may kabayaran. Mukhang marami na ang naghihintay sa palabas ng salamangkero. Ngunit hindi ako kumbinsido sa kanyang mga himala. Haha, himala, ang daya lamang iyan. Para mapabilib ang mga mangmang. Wala akong tiwala sa mga ganyang palabas. Gayunpaman, may mga salitang binibitawan ng ulo. Mga salitang may kahulugan sa nakaraan. Kung totoo man yun, maaaring magdulot ng gulo. Panloloko lamang iyon. Ang mga tao ay madaling maloko. Sa ganyan, isang mahusay na palabas, wala nang iba. Gayunpaman, may mga salitang binibitawan ng ulo. Mga salitang may kaugnay sa nakaraan. Kung totoo man yun, maaaring magdulot ito ng gulo. Ako ay isang kasintahan ng isang anak ng para. Ngunit ako'y pinatahimik. Nagsasalita ang ulo. Ako'y pinatay dahil sa isang lihim. Lihim na ayaw rin magunyan. Tama na. Ang palabas na ito ay para sa aliw, hindi para sa kwento ng nakaraan. Kung totoo ang sinasabi nila iyon, anong lihim iyon? Mga kasangaling lamang, isang gaya ng salamangkero. Ang bawat tao ay may sariling paniniwala. Ako'y nagpakita ng himala, ang pag-uusga nyo, na ang bahala. Inay, gusto kang tumigil sa pag-aaral. Wala rin naman ako napapala rito. Anak, ang pag-aaral ay mahalaga. Huwag mo dapat isuko. Mahalaga? Para saan? Para maging abogado? Ano ang mapapala ko roon kung bulok ang sistema? Ang pagiging abogado ay maaaring magdala ng pagbabago. Maaari kang makatulong sa mga naaapi. Ngunit kung ang sistema mismo ang hindi nagpapabago at ang mga may kapangyarihan ay hindi nakikinig. Anak, maaaring mahirap ng daan. Ngunit ang pagtitiis ay bahagi ng tagumpay. Hindi konting taste ito, ina. Araw-araw ako naghihirap. Parang wala ako patutunguhan. Kung susuko ka, ano ang mangyayari? Magiging walang saysay ang iyong pagsisikap. Ngunit ina, para mas maganda pang pagdara sa dagat at maging tulisan kaysa bumalik sa universidad. Huwag mong sabihin niyan, anak. Ang buhay ay may mas mataas na layunin. Ginoo, nais ko po sana mumutong ng loob. May nais po sana akong sabihin. Ano yun? Nais ko po magpunta ng Hong Kong. Hong Kong? Bakit? Gusto ko po magkaroon ng bagong simula. Nawawalan na po ako ng pag-asa dito. Kung ganon, sumama ka sa amin. May lugar akong naisip pakita. Handa na ba mga bulbura? Apo, handa na. Ating kapalik, handa na rin ba? Handa na rin.
Ngayon, inuutusan kita. Pumunta ka kay Pabes Santales. Ginoo, ang mga estudyante ay nais magkaroon ng edukasyon. Nais na matuto. Matuto, ngunit ang bawat pagbabago ay may kaakibat na panganib. Paano kung magdulot ito ng kaguluhan? Ngunit ang edukasyon ay hindi dapat pagkain. Ang kaalaman ay makatutulong sa bayan. Alam ko yan. Ngunit ako ang mananagot sa magiging bunga ng desisyon. Dapat mong malaman na uligsa ng mga tao ito ay ang buwan ng mga bayan. Ngunit, ang ating mga dulang sa inete ay may salitas pangungusap na may dalawang kahulugan. Nasa wikang Kastila naman, mga kahalayan sa wikang Pranses. Tao kayo, Bensay. Alang-alang sa Diyos nasa wikang Pranses. Hindi dapat iyan. Ang mga salitang Serpientes at Demostigues na nangangahulugan sa serpiente o alilan ng mga domestikado o nakaamo. Paano ito? Yan ba ang mga tigabundok na iyong sinasabi? Hindi, nagkamali, nagkapalit. Kamusta ang sakit? Ang buong katawan ay nakalatan ng lason. Bukas makalawa ay maaaring mamatay. Sa isang sulok kalooban, maaaring mamatay sa kanya. Tulad ng Pilipinas, gibain ninyo ang pintuan ng Santa Clara at kunin mo roon ang isang tao na naliban sa akin at kay Kapitan Tiago. Ay ikaw lamang ang nakakakilala. Hindi ko malalagay sa panganib. Si Maria Clara. Si Maria Clara, ibig ko siyang maligtas, kaya ako'y bumalik at inibig kong mabuhay. Huli na kayo, huling-huli na. At bakit? Namatay si Maria Clara. Hindi totoo! Buhay si Maria Clara! Nararapat na mabuhay si Maria Clara! Patay na! Nang hindi ko man lang nakita. Ako'y nabubuhay dahil lamang sa kanya. Mamamatay ng naglilitis. Anong tingin mo kay Juanito Pelaez? Si Juanita? Bakit ka narito? Nasa luneta ang mga artistang Fransesa. Bakit hindi mo sundan? Anong ibig sabihin nito? Ba't di mo ako tinabang? Kita tayo. At ano kinalaman ko sa mga artistang Frances? Kagabi hindi mo man lang ako napansin. Nasa loob ako ng biglaan. Hindi maalis ang tingin mo sa mga hita ng Fransesa. Narito na sa Isagani, naririnig na ang kanyang tinig mula sa hagdanan ng Pansitaria. Kung si Basilio ba ang ating inimbita sa lugar ng si Juanito, lalo tayo masaya, lalasingin natin si Basilio para magsabi siya ng isang lihim. Bakit yung mga lihim natabi sila sa Diyos? Oo, marami. At mahalagang lihim ang tungkol sa nawawalang madre. Mga Ginoo, narito ang isang sopas. Espesyal na sopas. Mga Ginoo, narito ang sopas na espesyal. Ang pansit lang lang. Tingnan mo kay King Sandoval, may halong itlog, kabute, ipon, sotang at marami pang iba.
Bilang parangal, ihahanda natin kay G Studio yung mga buto. Kung malalaman niya ang kainan ito, patakbong totoo mo. Napakasarap naman ng sopa sa ito. Ano ang tawag dito? Pancit lang lang. Udragis, napakahirap tandaan. Sa karangalan ni Don Go Studio, pabalitan ko ang pangalan nito. Ang magiging bagong pangalan nito ay Panukalang Sopas. Mga Ginoo, meron ba tayong tatlong ulam? Ang isa ay lumpia na gawa sa baboy. Nagdapat ihantog kay Padre Irenes. Aba, si Padre Irene, ayaw kumain ng baboy kung hindi alis ng ilong. Alisin ng ilong. Lisan ng ilong si Padre Irene. Alisin ng ilong. Alisan ng ilong si Padre Irene. Konting pino mga kasama. Ang pag-ibansigan. Kapasad at para maraming sangkot. At kung sino-sino ang nasangkot. Mga estudyante, maraming estudyante. Walang pakialam si Simon sa nangyayari. May mga tulisan ba? Wala kundi mga estudyante lamang. Kung gayon, ano ang nangyari? Nagkatagpo ang mga basikinam sa mga sinasabi. Di ba ninyo alam? Pati ba ikaw, Basilio? Aparito ako para kausapin ka. Marangal na asal. Mga araw na payapa ay lumalayo ka sa amin. Pulit kayo na parito, kaya kami dinarapit. Ay, pati ba ako? Sumama ka sa arway at sasalaysay ko sa'yo ang nangyari sa araw na yan. Maasahan mo ako, kaibigan. Sa araw ng iyong pagtatapos ay aninahan natin ang mga ginoong ito. Ano ibig sabihin ng mga estudyanteng Pilipino? Nakayimig si tupad sa ilang tungkulin. Kung may tumutupad sa amin tungkulin, ano-ano ang tungkulin na inaastan niyo sa amin? Mga tungkulin na naastan niya sa iyong mga sarili at pumatas sa kalipunan. Sa aking estudyante Pilipino, hindi ko inakalaking karapatang sumunod sa inyong kurikulum at ang mga Pilipino at kasunod ang patuloy pagdamang bilang estudyante Pilipino ay yan ang katungkulin sa amin. Ang mga private bilang pagkamasok sa larangan, mga pagtuturo sa mga Pilipino, sa pagkapatupad ng gawain at turo sa lahat ng kabataan Pilipino, ang isang bayan, marangal, maunlad, madali, may tila at dapat. Tatanong ko lang ngayon, tumutupad kaya ang mga private sa ilang nanagutan? Tumutupad kami. Padre Fernandez, kaya mga pagsabing tumutupad na nakatutok kasama sa iyong puso. Ngunit kayo tutuktok sa tapat ng puso hanggang sa mahal ay hindi kayo mga sabi niyan. Hindi kayo magsisinungaling. Paano ang ginagawa at pagtupad ng tukol sa tagawasid? Hinahanda. Iyan ay napakabigat na paratang. Hindi Padre, hindi ko ay pinipila sa mga prayang na nagsasabi na ito. Hindi nalalaman ito sa kabataan. Darating ang araw at namin ang kalayaan. Ang mga karunungan ay pinagkakaloob lamang doon sa paratas dapat ay hindi sa mga taong marumi. Ang kalooban at walang mabuting asal. Ganoon, paano magkakaroon ng taong marumi at kalooban at walang mabuting asal? Hindi ay kinagisnan sa
isang kanta. Bakit ngayon ka lang sabay nagtagpo ating mata? Ilang beses humindi, buti ay di ako nakinig. Tadhana nang bumulong sa'kin. Di ba't sinabi sa'yo ipaglalaban ko? Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa'king mata. Alila at nag-aaral? Kung gayon, iyan ang matira. Palagay ko po, ang binatang yan ang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti, sa ganya'y lalong magiging mainam na halimbawa upang katakutan ng iba ang magiging kaparusahan. Madalas na kailangan kasakitan ang isa para sa kailangan ng marami. Ngunit, hindi ba natatakot ang iyong kamahalan sa kanyang pananagutan? Ayaw niyo lumin sa isang bagay na nangyayang ko, kaya may utang sa lubong na to, napakalaki. Nangyari pa. Hindi mo marahil ang buong bahay. Marahil ngunit ako'y walang bahay. Ikaw sana ang bumili ng bahay ni Kapitan Tiago na binili ni Senyor Balaes na binabayaran ng pakaliit. Basilio, pagmasdan mo ang lamparang ito. Ito'y pawasa sa buging ko mamayang gabi.